maramdaman ni Melody na may nagbukas ng pinto ng silid nito, naisip niya na si daddy niya lang iyon. Maya't maya pa, naramdaman niya na lang na may gumagalaw sa higaan nito. Inawi nito ang kumot na siyang bumabalot sa buo niyang pagkatao. Nakiramdam pa siya at doon ay hindi nga nagkamali. Dahil sa espiritu ng inumin ay hindi na nito alam ang ginagawa. Naglalakbay na ang isang kamay nito at ramdam ni Melody na unti-unti na siyang nagliliyab. Ibang-iba ang nararamdaman ni Melody sa mga halik na ibinibigay sa kanya ng ama, na kahit kay Tito Eric niya ay hindi niya naramdaman iyon noong nagkasama sila, na tila ba handang-handa siyang isuko ang kanyang pagkabirhen sa kanyang kinikilalang ama. Hinubad ng lalaki ang damit nito at tuluyan na nitong natanggal ang kanyang panloob. Hindi ito nagdalawang isip na sunggaban ang biyayang nasa harapan. Sa bawat hagod at haplos na ginagawa ng lalaki, tila napapaso ang katawan ni Melody. Palalim na ng palalim ang mga halik nito, mapusok at mapang-angkin. Mula sa mga labi niya ay dumako ang labi ng lalaki patungo sa puno ng kanyang tenga. At doon ay para na siyang dinaanan ng libo-libong voltahe, kasabay ng pagtindig ng kanyang mga balahibo. Kapwa sila nasasabik sa isa't isa at hindi na nga makapaghintay pa sa sandaling iyon. Tila ba nagkakaunawaan na ang kanilang mga mata. At noon nga ay dahan-dahan siyang inangkin ng lalaki. Pero kahit na mabagal ang ginawa nitong pag-angkin sa kanya, ay namutawi pa din sa kanyang muka ang kirot na nararamdaman. "Birhen ka?" tanong ng lalaki. Dahan-dahan namang tumango si Melody habang nakapikit ang mga mata at tinitiis ang sakit na pag-angkin sa kanya. Nang malaman ng lalaki na siya ay birhen, ay mas lalo nitong inangatan ang paggalaw. Hanggang sa unti-unting nawawalan ng sakit at napalitan ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Hindi alam ni Melody kung paano niya na kayang isuko ang kanyang sarili sa lalaking ito. Naisuko niya ang sarili sa kanyang ama kaysa kay Tito Eric niya na nakasama niya sa buong magdamag noong nasa resort sila. Nang matapos sila, ay humiga ang lalaki sa tabi niya at isiniksik naman niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Yumakap siya dito at napangiti ang lalaki. Niyakap din siya ng mas mahigpit. Hindi na niya matandaan kung nakailang ulit pa sila sa buong magdamag, dahil paggising nito ay sobrang sakit na ang kanyang katawan. Pagtayo nito ay may nakita siyang pulang marka sa kanilang kama. Naisip na lang niya na wala na ang kanyang pinakaingat-ingatan at tuluyan nang naialay sa kanyang ama. Hindi naman nagsisi si Melody, dahil kagustuhan naman din niya iyon. Sa totoo lang, mahusay ang lalaki, kaya naman hindi nito natanggihan pa. Natapos ang nangyari sa gabing iyon at nagpaalam ng daddy nito at hinalikan sa noo. Sabay sabing, "Good night, baby ko." Kinabukasan, parang walang nangyari. Nagtataka ako kasi parang walang maalala si daddy. Pagkatapos namin kumain ay umakyat na ako sa silid ko at si daddy naman ay pumunta sa shop. Alam kong gabi na naman ang uwi. Nasa silid na ako nang may narinig akong nag-doorbell. Kaya agad naman akong bumaba at titignan kung sino iyon. Paglabas ko, nakita ko kaagad ang isang pamilyar na mukha. Ang gwapong driver na naghatid kay daddy kagabi. "Bakit po, kuya?" "Hi, itatanong ko lang kung andyan bang daddy mo." "Wala po eh. Pasok po kayo, kuya."
Nasa 30 na siguro ang edad dahil hindi sila nagkakalayo ng itsura ni Daddy. Mestizo siya at malaki din ang pangangatawan. Pagpasok niya ay nagtimpla kaagad ako ng pineapple juice at kumuha na din ng burger para sa amin. Nakita kong balisa ito at hindi makatingin ng diretsyo. Kuya, okay ka lang po ba? Kung gusto niyo po, hintayin niyo na lang si Daddy. Tatawagan ko po siya at sasabihin na andito po kayo. Ganun ba? Ano nga palang pangalan mo? Wala kasi nabanggit ang daddy mo sa akin na may anak na siya. Melody po. Tumabi ako sa kanya para makipag-usap ng maayos dahil alam ko naman na iyon din ang gusto niya. Kuya, gusto mo bang manood ng movie? Sige, horror kung meron. Tumayo ako para buksan ang TV. Ngunit, nung nasa kalagitnaan na kami ng aming pinapanood, ay bigla na lang akong nagulat kaya mas napalapit ako sa kanya. Isang malakas na hiyaw ko pa ay tuluyan na akong napasubsob sa tagiliran niya. Magkalapit ang mukha namin. Natauhan ako dahil ang kamay nito ay nasa bewang ko na. Nagkatinginan kami sa mga sandaling iyon. Walang sabi-sabi ay agad niya akong hinalikan. Napasinghap na lang ako sa ginawa niya. Hindi ko na namalayan na natangay na ako sa halik ni Kuya. Napansin ko na lang na pareho na kaming walang saplot sa katawan. Pinahiga niya ako at umibabaw na. Napapikit na lang ako nang bigla niyang tinutok ang napakalaking alaga nito. Dahil sa gulat ay napaungol na lang ako ng mahina. Pilit kong kinayat sinalubong ang galit na galit nitong patula at muli ko na naman naisuko ang aking bataan. Gusto ko yung pakiramdam na ganito, lalo na't sinasambit nito ng paulit-ulit ang pangalan kong Melody habang nakapikit. Bandang alas 5 na ng hapon nang dumating si Daddy. Hi Dad, sambit ko. Maya't maya pa ay nagpaalam na ako para makapagpahinga. Kaya agad na ako nagpunta sa silid ko. Nahiga muna ako at binuhay ang TV nang biglang bumukas ang pinto. Lumapit sa akin si Daddy at alam ko na ang nais nito. Mukhang hindi ko na siya mapipigilan sa ginagawa niya. Daddy, kakain muna tayo. Mamaya na, sabi nito. Pinagpatuloy nito ang pagkain at para akong dinaing na isda sa harapan niya. Nakita ko ang saya sa mukha ni Daddy nang makarating na siya sa pinakadulo ng lupa. Kinabukasan ay dinala ako ni Daddy sa isang doktor para daw sa proteksyon ko. Pagdating namin ni Daddy sa bahay ay umakyat muna ako sa silid ko para makapagpahinga. Plano kasi ni Daddy na mag-mall kami para hindi naman ako mainip dito sa bahay. Kahit ganitong buhay ang meron ako, hindi ko na magawang magreklamo. Lahat ng nais ko ay naibibigay naman lahat ni Daddy. Tuloy-tuloy din ang pag-aaral ko. Siguro, iyon na lang ang dapat kong isipin. Ang makapagtapos sa aking pag-aaral at makapagsarili na. Hindi ko alam. Ayaw ko din ng ganito. Kung hindi ko pa alam ang totoo, ay ayaw ko talagang makisama sa taong ito. Pagkatapos namin mag-mall ay excited na akong isuot ang mga pinamili namin. Lalo na ang dress na mahaba. Nais ko sana napuntahan si Lola para yayain itong magsimba. Wow, baby girl. Ang ganda mo naman at bagay na bagay sa'yo yan. Sabi ni Daddy. Opo, Dad. Gusto ko po sana puntahan si Lola para samahan siya magsimba. Pinaikot ako nito. Kitang-kita sa mga mata nito ang paghanga.
Ay, teka dad, isusukat ko din yung isa. Sabi ko pa, mamaya na baby, halika muna dito. Ano po yun dad? May kinuha siyang maliit na kahon mula sa bulsa nito at inilabas ang isang kwentas at ikinabit nito sa aking leeg. Bago na naman magsimula ang mga ganap, ay niyaya ko na siyang magluto para sa hapunan namin. Habang kumakain kami ay nagsimula na akong maghayag ng nais ko. Dad, gusto ko sanang gugulin ang Sabado at Linggo ko sa bahay ni Lola para naman makasama ko siya. Napatingin si Daddy sa akin at tumango naman. Hudyat ng pagsang-ayon nito. Isang araw ay may isang hindi inaasahang bisita. Pamangkin ni Daddy. Siya si Tito Alfred. At ang tingin ko, nasa 23 na ito. Mestizo, matipuno, at nasa 5'9" ang height. Dahil sa kakapasa pa lang nito sa kursong BS Criminology, ay halatang bagitong pulis pa lang ito. Pinakilala sa akin ni Daddy. Anak, siya nga pala si Tito Alfred mo. Dito muna siya sa atin titira ha. Baguhan pa lang kasi siya sa trabaho niya kaya nag-a-adjust pa lang dito sa lugar natin. Hi Tito Alfred, welcome po. Nakabihis na ako patungo sa school dahil may pasok na. Sabay halik sa pisngi ni Daddy at Tito. Dad, mauna na po ako. Bye po. Kaya iniwan ko na sila. Habang nasa school ay masaya kong hinarap ang mga pagsubok na gawain. At yung isang bagay pa na gusto ko ay ang taong nagpapadala ng sulat sa akin. May kung sino na lang ang nag-aabot ng sulat. Tapos may mga nakasulat na tungkol sa nararamdaman nito. Nakaka-excite lang kasi tuwing papasok ako sa school ay may ganito sa upuan ko. Pero kahit na ipagtanong ko, ay wala akong napapala para malaman kung sino ang secret admirer ko. Pagdating ko galing sa school, ay agad akong pumasok sa aking silid para makapagpalit ng damit at makapagluto na rin ng makakain namin. Habang nagluluto ako ay may nagsalita sa likod ko. Mukhang masarap yung niluluto mo ah. Ay naku, mas masarap pa ako dito no. Ay, Tito, maupo ka na po at kakain na po tayo. Tatapusin ko lang po ito ah. Saglit na lang po. Maaga pa naman Melody, 6 p.m. pa lang. Mamaya na 8 p.m. Sanay kasi akong kumain ng medyo gabi. Ah, okay po. Nakita kong nasa hinaharap ko ang mga tingin nito. Sige po Tito, punta muna ako sa silid ko. Tawagin niyo na lang po ako kapag kakain na tayo. Bandang 8 p.m. nang may kumatok sa pinto ng silid ko. Bakit po Tito? Tara, kakain na tayo. Sige po. Kaya sabay na kami bumaba at sabay kaming kumain. Pagkatapos namin kumain ay nagligpit na ako ng pinagkainan namin. Ay, turong malaki! Sigaw ko sa gulat. Dahil nahulog ang takip ng kaserola sa likod ko. Nang tignan ko ay tawa na ng tawa si Tito. Asan yung turong malaki? Tito naman eh, aatakihin ako sa puso. Nang biglang bumukas ang pinto at nakita ko si Daddy na pumasok. Hi Dad, good evening po. Hello baby girl. Sabay halik sa pisngi ko. Gandang gabi. Sabi naman ni Tito Alfred. Oh, good evening, kumain na kayo? Tanong ni Daddy. Yap, tapos na. Sabi naman ni Tito. Good, tara may alak pa ako dyan. Agad naman pumayag si Tito at pumesto na sila sa sala. Dad, aakyat na po ako. Pamamaalam ko. Sandali,
Baka gusto mo maki-join muna sa amin kahit konti lang. Sabi naman ni Tito. May pasok po ako bukas Tito eh. Sabi ko dito, kaya umakyat na ako sa silid ko at nakiramdam sa mga ito. Nakinig ako sa usapan ng mga ito. Hindi ako pamilyar sa mga taong pinag-uusapan nila. Maya't maya pa, naubos ang alak nila. Kaya nagpaalam si Daddy na bibili muna. Narinig kong pagbukas ng gate. Lumabas ako para masigurado kung sino ang lumabas. Umalis na siya kaya nagkwentuhan muna kami ni Tito. Tinanong niya kung may syuta na daw ba ako. Sabi ko wala pa sa isip ko. Good, aral muna, sabi nito. Pero ang mga mata niya ay nasa picture. Alam ko kung saan ang tagos ng mga mata nito. Nagpaalam ako at magluluto muna ng pulutan nila. Sa hindi hinaasahan ay pinagpapawisan ako. Hindi ko alam kung bakit. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko tuwing nakikita ko ang mapuputing ngipin nito at mga matang naniningkit ay napapahanga ako dito. Tapos ang tindig pa nito na parang artistahin. Gusto ko pang kausapin si Tito Alfred. Mukhang okay naman yata kay Daddy iyon. Kahit naman sino mapapahanga talaga kung ganito kagwapo ang kausap mo. Nakakalipad ng isip. Nadatnan kami ni Daddy na nagtatawanan. Oh baby, mukhang nagkakaigihan na kayo ng tito mo ah. Yes Dad, palatawa pala si Tito. Ay siya, magpahinga ka na baby, may pasok ka pa bukas. Opo Dad, good night po sa inyo. Pagkaakyat ko ay hindi ko na halos marinig ang pinag-uusapan nila. Hanggang sa makatulog na ako. Nagising na lang ako nang may kumakatok sa pinto. Kahit inaantok pa ako ay pinagbuksan ko na lang. Si Tito Alfred pala. Bakit Tito? Ang daddy mo nakatulog sa upuan. Kaya tinulungan ko siyang maalalayan si Daddy at maiayos sa silid nito. Pagkatapos ay lumabas na kami para makapagpahinga na rin. At papasok na ako sa silid ko nang bigla niya akong pinigilan. Hinalikan niya ako sa pisngi at nagwika ito ng, "Good night, baby girl." Kahit nasa silid na ako ay hawak ko pa rin ang pisngi ko habang nakangiti. Kinabukasan ay may pasok na naman ako at yung secret admirer ko ay nagpadala na naman ng sulat. Parang takot ito na mag-absent sa pagpapadala ng sulat sa akin. Naisip ko tuloy, kapag hindi ba ito nagpadala ng sulat sa akin ng isang araw, ay babagsak din ba ito sa klase? Napapangisi ako sa kakaisip dahil sa natutuwa ako sa pinaggagawa niya, lalo na kapag naaalala ko si Tito Alfred. Hanggang sa makahalata ng mga kaibigan ko sa school na sina Chel at Gina. Kaya sinabi ko ang tungkol kay Tito Alfred. Kaya naging interesado rin ang mga ito at nais pa na puntahan nila sa bahay. Sabi pa ng mga ito ay may project daw kami. Kaya kailangan na grupo daw ang paggawa. Wala naman akong maalala na meron kaming group project. Mga baliw ang mga ito. Kaya hinayaan ko na lang sila. Napagsabihan pa ako na madamot. Gusto lang naman daw nila makita at mapatunayan kung totoo ba ang sinasabi kong gwapo ang tito ko. Pagkatapos ng klase ko, ay agad naman akong umuwi. Dahil sa wala akong pasok kinabukasan, ay excited ako na makita si Lola. 2 araw ako doon. Naisip ko kung ano ang pwede kong gawin kapag andun ako sa bahay ni Lola. Siguro yayayain ko na lang ang mga kaibigan ko doon at mamamasyal sa dati naming pasyalan. Minsan, naiisip ko din sila, lalo na ang matalik kong kaibigan.
Kinabukasan ay hinatid ako ni Daddy sa bahay ni Lola. Nakita ko ang sobrang saya sa mukha nito. Nasa bandang QC pa ang lugar ni Lola, kung saan din ako lumaki. Nag-usap lang saglit sila Daddy at Lola, tapos nagpaalam din itong umalis. Pagkatapos nun, ay tinulungan ko na si Lola na magluto. Habang nagluluto ay nag-uusap kami ni Lola. Kinumusta ako nito, ang buhay ko sa puder ng aking kinikilalang ama. Hanggang napunta sa seryoso ang usapan na yon. Alam kong seryoso na si Lola sa aming madamdaming usapan. Mel, apo, unahin mong pag-aaral mo. Kung sa bandang huli ay magkaalaman na, ay kaya mo nang mamuhay ng maayos. Kahit wala nang tulong sa kinikilala mong ama. Opo, Lola. Kahit nga po kahit ano ang kinahihinat na ng buhay ko sa poder ni Daddy, ay kinakaya ko. Gusto ko lang makapagtapos ng aking pag-aaral at maging isang ganap na doktor. Dahil iyon po ang pangarap namin ni Mami noon. Aabutin ko po yun, Lola. Pinapangako ko po sa inyo ni Mami. Kaya lahat ginagawa ko po para matupad lahat ng mga pangarap ko. At alam kong si Daddy lang ang makakatupad ng lahat ng mga yon. Sabihin na natin na hindi talaga siya ang tunay kong ama. Inamin na ni Mami lahat sa akin noon. Simula pa nito, may isang tao na patay ito sa kanya. Kaso mas bata ito. Si Mami noon ay may maganda ng trabaho. Nagkaproblema sila ng dati niyang nobyo na siyang tunay kong ama. Na ngayon ay may sarili na siyang pamilya at hindi ko na alam kung nasaan na siya ngayon. Hindi alam ni Mami kung paano ito sasabihin sa dating nobyo na buntis ito. 3 linggo na silang hiwalay. Tinanggap ni Mami ang bagong nanliligaw sa kanya. At ngayon ay siya nang kinikilala kong ama. Ngunit noong nalaman na buntis si Mami, ay pati ito ay nilayasan din niya. Tanging si Mami lamang ang nakakaalam kung sino talaga ang tunay kong ama. Magulo noong una, pero dahil sa kupyang-kupya ko ang mukha ng ama ko, ay hindi na ako nagdalawang isip pa na tanggapin ang tunay kong ama at hindi yung kinikilala kong ama ngayon. Napag-usapan din namin ni Lola na hayaan na lamang lahat at unahin na lang ang pag-aaral ko para makamit ang aking mga pangarap. Kaya ko pinapayagan ang lahat na kung ano man ang meron sa amin ng aking huwad na ama. Kailangan kong magpakatatag sa lahat ng pagsubok ng buhay. Alam kong ako ang aangat sa bandang huli. Ayaw kong makaramdam ng pagmamahal sa kahit na sinong lalaki. Ayaw kong maudlot ang plano kong makapagtapos ng pag-aaral. Naniniwala ako na ang mga lalaki ay madami pang darating at makakahanap ako ng para sa akin kapag nakapagtapos ako. Kahit pang kapalit ay ang aking mismong sarili. Pagkatapos namin magluto ay kumain na kami habang nag-uusap. Naikwento ko lahat kay Lola, pati ang kay tungkol kay Tito Alfred. At sa tingin ko ay may lihim na gusto sa akin. Pero sorry siya Lola, lahat ng iyon ay pagkukunwari lang. Sabi ko pa sa kausap ko. Pagkatapos namin kumain ni Lola, ay nagtungo na kami sa bakuran nito. At doon ay inasikaso nito ang mga tanim na gulay na siyang pangunahing kinukuhanan nito ng ibang pagkain. Masipag si Lola na kahit nasa edad na ito na 60 ay malakas pa ito. At naaasikaso pa niya ang bahay at mga tanim nito. Kaso, maagang binawian ng buhay ang lolo ko. Kaya hindi na nasundan si Mami. Hindi na rin nag-asawa si Lola dahil hindi rin maganda ang buhay niya sa nasira nitong asawa. Mapanakit ang aking lolo noon at karaniwan na rin ang pambababae nito.
Maya't maya pa ay may pumasok sa bakuran. Ang dalawa kong pinsan na sina Lena at RR. Ang dalawa kong pinsan na tanging mga kalaro ko noon. Pero dahil sa hindi ako pinapalabas ni Mami noon, ay ngayon lang kami ulit nagkita. Malalaki na ang mga ito at kapwang nag-aaral na rin. Bumili ako ng makakain namin habang naglalakad. Hanggang sa makita ni RR ang dati nitong nobya. Pero hindi naman niya ito pinansin. Kaya napabaling ang usapan namin sa kanya. Sabi ni RR, naghiwalay daw sila dahil nahuli niya na may ibang kasama ang nobya nito. Tapos ang masakit pa ay sinabi ng babae sa kanya na hindi daw ito magaling at wala siyang kapera-pera. At ang tanging kagapuhan lamang ang meron siya. Tawanan kami dahil sa sinabi niyang iyon. Kinantyawan siya ni Elena. Sabay sabing, more practice pa, insan. Tawa kami ng tawa noon at kinukot siya si RR. Tapos si Elena naman ang siyang binalingan ni RR. At ang sabi, kung bakit kasi ayaw pa nitong makipagnobyo para may inspirasyon din ito at maranasan ang masaktan at ipagpalit. Tawa lang ng tawa si Elena at sumagot, bakit? Kailangan ba ng nobyo para magkaroon ng inspirasyon? Hayaan mo maglaway ang mga lalaking yan. Bahala sila. Sa totoo lang, may mga itsura ang mga pinsan ko. Siguro lahi namin matatangkad. Si Elena nga ay laging kinukuha na Reyna Elena sa lugar namin. Dahil sa maladyusan nitong personalidad, lalo na kapag inayosan ito. Yun nga lang, ayaw nito magkaroon ng nobyo at nais maging pulis balang araw. Pagkatapos namin mamasyal ay nag-usap-usap kami na doon sila matutulog sa bahay ni Lola. Dahil nga 2 araw lamang ako, ay sinulit na namin ang pagkakataon na iyon. Kaya pagkatapos namin kumain, ay nagayak na kaming matulog. Pinagitnaan namin si RR dahil gusto muna namin kulitin ito. Nakikipagkulitan din naman ito sa amin, kaya lagi namin siyang nababatukan. Maya't maya pa ay napunta sa seryosong usapan ng aming kulitan. Kasi napunta sa akin ang pag-uusap naming iyon. Tinatanong nila kung kumusta ang buhay ko sa piling ng aking ama at ano ang piling ng walang ina. Kasi hindi daw nila lubos maisip kung paano mabuhay na walang ina sa tabi nila. Para sa akin, tanggap ko na wala si Mami. Wala na din naman akong magagawa. Kaya kailangan nakayanin ko sa tulong ng aking ama. Tuwing nasasambit kong katagang ama, ay parang lalabas sa ilong ko ang salitang iyon. Maya't maya pa, nakatulog na kami. Madaling araw na, nang may kung ano akong naramdaman. Kakaibang paggalaw ng isang bahagi sa aking katabi. Alam ko na kung sino iyon at kung ano iyon. Kaya mas minabuti ko na magtulog-tulugan. Alam ko na ang pwedeng mangyari. Nagdadalawang isip man, pero nagpaubaya pa rin ako. Sa maiksing oras, ay naganap ang isang bagay na hindi ko alam kung tama. Subalit naisip ko na lang na panaginip na lamang iyon. Kinabukasan ay balik na uli sa realidad ng buhay. Paggising namin ay umasta ako na parang walang nangyari. Tuloy ang masayang pag-uusap naming 3 at namasyal sa mga lugar na galaan namin noong mga maliliit pa kami. At ang pinakapaborito namin ay ang ilog na malapit lang sa bahay ni Lola. Maganda pa rin ang lugar na iyon at mas lumapad pang ilog dahil na rin siguro sa mga bagyong dumaan at baha. Pero may mga ginawang kubo ang mga tao doon
para may masilungan ang mga nais maligo sa lugar na iyon. Napag-usapan naming tatlo na babalik kami mamayang gabi. Naisip ko na mukhang masaya nga iyon. Pagkatapos kong kumain, ay sinundo na ako ng pinsan kong lalaki at sabi ay dadaanan na lang namin ang isa naming pinsan. Dala namin ang mga dapat dadalhin at nagtungo na nga kami sa bahay ng pinsan naming babae. At doon ay natuklasan namin na hindi ito makakasama dahil sa masamang pakiramdam ng inay nito at kailangan niyang alagaan. Nanghihinayang man ay nagsalitang pinsan kong lalaki na pwede naman daw na kami na lang dalawa. May kakaibang ideyang nasa isip ko, subalit parang ayaw ko din dahil alam ko naman ang mangyayari. Para hindi mapahiya ang pinsan kong lalaki ay pumayag na din ako at sinabing saglit lang kami kasi parang uulan. Mabilis kami nakarating sa ilog at may kubo doon na may maayos na upuan. Nagsindi kami ng apoy at naupo sa di kalayuan sa kubo. Mga ilang hakbang lang yon. Nagkwentuhan kami tungkol sa buhay ko nung namatay si Mami. Kung gaano katagal bago ko natanggap. Kung anong ginawa ko para matanggap ang lahat. Mga ganoong usapan namin na makaramdam kami ng pagpatak ng ulan. At dahil doon ay nagamit namin ang kubong iyon. Nagtatawanan pa kami dahil sa muntik nang mabasa ang mga dala namin at ang apoy naman na ginawa namin ay namatay dahil sa biglaang pagbuhos ng ulan. Dahil sa may kadiliman ay tanging flashlight lang ang nagsisilbing ilaw naming dalawa. Plano namin na pagtila ng ulan ay uuwi na kami. Subalit sa mga oras na iyon ay parang ayaw kami pauwiin ng panahon. Kaya sumiksik kami sa upuan kung saan hindi nababasa ng ulan. Kahit na lumang yero ang ginamit sa bubong, ay nasa ilalim ito ng puno, kaya hindi gaano pumapasok ang ulan. Madilim ang paligid, at naramdaman ko na lang na niyapos ako nito. At ramdam ko ang init ng balat niya, subalit medyo basang damit. Pinakiramdaman ko na lang ang mga gagawin niya. Mabilis ang bawat galaw nito at doon ko naman sinabayan at ginalingan. Total, kami lang naman dalawang nandoon. At sumabay na rin kami sa ingay ng ulan. Malaki at matigas ang mga braso niya na nakapulupot sa akin. Noong una ay mabilis niya na ilabas ang sama ng loob. Subalit sa pangalawang pagkakataon, bumilib ako dahil sa tagal niyang gumalaw. At sa halatang malakas pang pangangatawan para tumagal ang bayuhan na iyon. Nakakapanabik ang oras na iyon. Dahil sa edad niya siguro ay malakas pa talaga siya. Hindi gaya ng mga nakasama ko na kailangan pang gamot o pang tumagal. Subalit si Insan, hahawakan mo lang ay lumalaban na naman. Kahit kakatapos lang. Gamit ng aking mga kamay, ay mabilis uli itong nabuhay. Hindi ko mabilang ang oras kung nakailang round kami sa oras na iyon. Natagpuan na lang namin ang aming sarili na palihim na nagkikita sa tabi ng ilog at doon ay kinakain ang mga dala naming pagkain. Mapusok kaming pareho kaya hindi maiwasan na may mangyari sa amin. Sinundo na ako ni Daddy dahil may pasok na ako kinabukasan. Hindi ako nakapagpaalam sa aking mga pinsan at mukhang hindi maganda ang timpla ni Daddy. Nagmamadali ito, kaya wala pang isang oras ay nakabiyahe na kami pauwi sa bahay. Pagkarating namin ay nagpahinga na ako. Maya't maya pa ay kinausap ako ni Daddy. Kailangan daw niya akong iwan sa lola ko dahil babalik na daw ito sa ibang bansa. Pinapaayos niya ang mga gamit ko at mga dapat asikasuhin para makalipat ako ng school. Huwag na daw ako mag-alala sa mga gastusin
hanggang sa makapagtapos ako dahil tuloy pa rin ang suporta nito sa akin. Tumango na lang ako at pumayag sa nais ni Daddy. Pinagbili ni Daddy ang bahay namin at ibinigay ng buo sa akin ang pera para sa aking pag-aaral. At nangyari nga ang mga plano ni Daddy. Lumipat ako sa lola ko at pinagpatuloy ang patagong relasyon namin ng aking pinsan. At noong nakapagtapos na ako, ay napagdesisyonan ko na mag-abroad. At sa kabutihang palad, ay dito na ako nakapag-asawa at kasama ko ang aking pamilya. Nalaman kong nag-asawa muli si Daddy at masaya na din ito sa bago nitong pamilya. Napag-alaman ko na din na malapit ng ikasal si pinsan. Nabuntis niya nang wala sa oras ang isang babae na nakasama niya lang ng isang gabi. Walang nagawa kundi panagutan ang ginawa nito dahil tinatakot na siya ng pamilya ng babae. Hanggang dito na lang po ang aking istorya. Sana po ay nag-enjoy kayo sa kakaibang nakaraan ko. Maraming salamat po sa pagsubaybay.